Sa katatapos lang ng midterm examination, inaasahan ng lahat ng mag-aaral na makapagpapahinga mula sa mga gawain pang-akademiko. Ngunit kasabay naman ito ang taunang palarong pampamantasan. Bulsuan, kumusta? Nakapagpahinga at nakapag-thank you Beyonce na ba ang lahat matapos ang isang linggong pagsusulit? Alinsunod sa Office Memorandum No. 180 na inilabas ng 8 ng Oktubre, ang lahat ng kolehiyo sa pamantasan ay saklaw ng University Health Break, kung saan walang academic-related activity at submission sa buong linggo mula 14 hanggang 19 ng Oktubre. Kasabay ng palarong pampamantasan, ang lahat ng faculty coaches, committee members, student-athletes at mga miyembro ng Administrative Council ay marapat na dumalo sa opening program ng nasabing programa. Alamin natin sa ating mga kapabulsuan ang kanilang salobin sa pagkakasabay ng dalawa sa pinakaimportanteng okasyon sa ating pamantasan. Thank you Beyonce pa rin kaya. Ayon sa mga bulsuans, overlapping event schedule, venue problems, commuting struggles, and tight allowance ang ilan sa mga nakita nilang mga issue habang lumalahok sa palarong pampamantasan. Naantala kaya nito ang kanilang break? In my own experience kasi as entrepreneurship student, talagang grind kami this week kahit na mental health break and intrams siya. Pero may time pa rin naman talaga na binibigyan namin yung sarili namin ng time magpahinga. For me kasi, I feel like it should be separated. I feel like the health break and intramural should be separated because that I really want to watch mga games. At the same time, I don't want to treat it as my rest day. Opo, for me naman po, naging pahinga po siya para sa amin kasi nga po, after ng midterms, agad, intrams agad. So parang ayun yung, doon na rin kami kumuha ng pahinga sa araw nang wala kaming laro. Sa akin po, siguro opo. Kasi po, pahinga ko po talaga ang badminton. Ayun po. Sige po, yun na po. Sa akin hindi. Kasi nag-practice pa rin habang So, hanggang na yun, wala pa rin eh. Stress pa rin. However, one of the improvements that I may suggest is that I want we would like some sort of a clear scheduling or schedules of the games and hopefully no more delays. But Dapat separate yung event ng intrams sa mental health break kasi yung intrams, it's an experience na memorable sa mga students na maaalala natin siya pagdating ng panahon. Well, mental health break kasi it's the time na makakapagpahinga tayo. Sa kabila ng kinaharap na aberya, matagumpay pa rin ang pagtatapos ng palarong pampamantasan. Hinirang na nga na overall champion ng College of Sports, Exercise and Recreation o Caesar Stallion sa palarong pampamantasan 2024 dito sa Bulacan State University. Itinanghal naman ng College of Industrial Engineering o CID bilang first runner-up with 45 golds, 26 silvers and 17 bronze, at habang nakakuha naman ng College of Engineering o Red Ants ng pwestong second runner-up with 40 golds, 30 silvers and 24 bronze. Nandito tayo sa awarding ceremony na ginanap sa Valencia Hall ng Bulso Main Campus at ang lahat ay nagdiriwang. Hindi lamang para sa kanilang pagkapanalo, kundi pati na rin sa mga samahang nabuo sa loob ng mahigit isang linggo. Enjoy kasi back-to-back champion kami. For me, ito yung pinaka-masaya na intrams. Gusto namin i-defend yung crown namin eh. Kaya sobrang hirap din preparation din namin. Ramdam na ramdam dito sa Valencia Hall ang pagdiriwang ng mga estudyante, mga faculty members at coaches at walang mapaglagyan ng kanilang mga kasiyahan. Pinatunayan muli ng ating mga estudyanteng atleta na hindi nagpapahuli ang mga bulsuan, mapa-academics o sportsman. Ito ang palarong pampamantasan 2024 para manangan para sa The Bullhorn.